Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila nakikita. Marami pang kababalaghan ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa linggong ito yung tinatawag nating Linggo ng Banal na Awa. Ipinagdiriwang natin ng Inang Simbahan ang mabathalang awa ng Panginoon. Sa wikang Ingles, tayo po ngayon ay Divine Mercy Sunday. Tunay ngang ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Ang kaniyang pag-ibig at malasakit walang katapusan. Hindi mauubos. Sinasalamin sa Ebanghelyo sa araw na ito ang banal na awa ng Diyos. Nagpakitang muli si Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol. Hindi niya sila inakusahan ng kanilang pagkakanulo at kawalan ng pananampalataya. Ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga sugat, hindi para sisihin at pagalitan siya, kung hindi upang buhusan sila ng awa para tiyakin sa bawat isa sa kanila na ang mga sugat na ito, na kahit anong sugat pa yan, hindi yan katatakutan ng Panginoon, alang-alang sa pag-ibig sa kanila, na ang mga sugat na ito sa bandang huli ay ang magpaparanas ng dakilang awa ng Diyos Ama. Opo, ang mga sugat ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng kaniyang awa ang magpapabago ng ating puso at kalooban. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang nagdududang si Tomas. Si Tomas, mismong sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay kagaya ni Tomas, punong-puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ang puso niya, ang laman, ay takot at pagdududa. Nabigo si Tomas na maniwala. Ayon sa kanya, ang tanging pagkakataon upang siya ay maniwala kung makikita ng kaniyang mata na si Jesus ay tunay ngang buhay. Nang magpakita sa kanya si Jesus, naniwala rin siya. Ngunit pansinin po ninyo ito, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Hindi lamang sa kadahilanang ang kaniyang mga mata ay nabuksan, kaya siya naniwala, kung hindi ang mismong pagtatagpo nila ni Jesus Nazareno. Ito ay isang engkwentro sa banal na awa ng Diyos. Nagbago agad ang kanyang pananaw at ang kanyang kalooban. Pagmasdan ninyong mabuti
ang dating isang pusong punong-puno ng takot at pangamba. Ngayon, napalitan agad ng pusong nag-uumapaw sa karunungan at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, si Tomas agad nagliwanag. At ano ang sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Tunay ngang nagliwanag agad-agad ang puso ni Tomas sa sandaling nakita, nahawakan at nahipon niya si Jesus Nazareno. Kaya nga mga kadiboto, kung laging takot, tulala at walang pakialam o pagdududa ang lagi nating nasa puso, ibig sabihin noon, nananatili ang kadiliman sa atin. Subalit lagi nating tatandaan, laging may liwanag sa bawat dilim. Sabi nga po sa lyrics ng isang sikat na awitin, isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing, liwanag sa dilim. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang mismong misyon na ipinagkatiwala ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol at sa bawat isa sa atin sa kasalukuyan, na tayong lahat na bininyagan at sumasampalataya kay Jesus Nazareno, nawa magsilbi tayong liwanag sa gitna ng mundong puno ng kadiliman. Kaya nga po masasabi natin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang ating tunay na liwanag. Siya lamang ang bukod tanging pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Ang ibig sabihin nito, ang pagiging liwanag natin ay upang ipalaganap ang mabuting balita at tayo ay humuhugot ng lakas at liwanag sa bukal ng kanyang kabutihan, awa at kagandahang loob. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo pong lahat nabubuhay na hindi ayon sa kadiliman, kung hindi ayon sa liwanag at awa ni Jesus Nazareno. Kaya nga ang taong naliwanagan ni Kristo, marunong din magbahagi ng awa sa ibang tao. Tayong lahat kinaawaan at pinatawad ng Diyos. Uulitin ko po, tayo pong lahat, ang bawat isa sa atin ay kinaawaan at pinatawad ng ating Diyos. Anuman ang ating madilim na nakaraan, kayang-kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Basta buo ang ating puso sa pagbabalik loob, sapagkat lagi nating tatandaan, tanging awa at pagmamahal ni Jesus Nazareno ang sa kahuli-hulihan, ang sa bawat isa sa atin ay ang siyang magliligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.